Mariing tinuligsa ng Chairman Emeritus ng ilang makabayan at sibikong organisasyon na si Dr. Jose Antonio Goytia ang umano'y banta sa buhay ng First Family mula sa isang grupo na may kaugnayan umano sa nagdaang administrasyon. Naritong ulat. Mariing kinondena ng makabayan at sibikong grupo sa pangunguna ng kanilang Chairman Emeritus na si Dr. Jose Antonio Goytia ang umano'y mga banta gaya ng planong pananakit sa First Family, partikular na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay kasunod ng impormasyon mula sa isang social media influencer na si Vicente Pebbles Cunanan kung saan napag-alaman umano niya na mayroong grupo kabilang na ang tinawag niyang Sara Army na sinasabing nagsasanay sa Sorsogon. Konektado umano ito sa ilang taga-suporta ng nakaraang administrasyon na nag-uusap tungkol sa planong ito. Ang naturang vlogger ang dating nag-akusa kay former presidential spokesperson Harry Roque kamakailan. Sa kanyang nagdaang akusasyon, si Roque umano ang nasa likod ng pagpapakalat ng pulveron video o ang pagsangkot sa Pangulo sa paggamit ng iligal na droga. Kaugnay nito ay sinabi ni Cunanan sa kanyang sinumpaang salaysay na ang naturang video ay bahagi ng isang kampanya para magdulot ng batikos at kontrobersiya laban sa Pangulo. Samantala, binigyang diin naman ni Goytia na ang sinumang mapatunayang sangkot sa naturang banta ay dapat na managot sa ilalim ng batas. Aniya ang Pangulo ang sagisag ng pamahalaan at pagkakaisa ng Estado, kaya ang pag-atake sa institusyon ng pagkapangulo ay lubhaan niyang nakakaapekto sa bansa. Nagpaalala rin siya sa publiko na umiwas sa pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon, partikular na mga sabi-sabi online. Nanawagan din si Goytia sa mga mamamayan na anuman ang kulay sa politika, anyay dapat na magkaisa sa pagtatanggol sa kapayapaan at katatagan ng Republika. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, kinumpirma naman ni Senate President Vicente Tito Soto III na magbabalik si Senator Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee upang ipagpatuloy ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control project sa pagbubukas ng sesyon. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Everything is stable in the Senate. Merong kanya-kanya kaming mga inaasikaso, meron din kanya-kanya kaming mga problema. So, the leadership in the Senate issue is very far as the sequence of events are concerned. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, nagpasya si Senator Panfilo Lacson na muling pamunuan ang komite matapos marinig ang matinding panawagan mula sa publiko at ilang mga senador na ipagpatuloy niya ang nasimulang investigasyon. Dito ay pinahayag ni Soto na bagaman unang nagbitiw si Lacson noong October 6, muling nagbago umano ang kanyang isip matapos mapagtantong marami pa siyang dapat tapusin. Aniya, unfinished business ang nagtulak kay Lacson upang bumalik. Lalo't nais nitong linawin ang mga isyong bumabalot sa anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Dagdag pa ni Soto, wala umanong katotohanan ang mga ulat na ang pagbabalik ni Lacson ay para lamang iligtas ang kanyang Senate presidency. Sa halip, ipinunto niyang personal na desisyon ito ni Lacson bilang tugon sa katotohanan at pananagutan sa pamahalaan. Samantala, kanya ding tiniyak na tuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa sandaling magbukas muli ang sesyon sa November 10 matapos ang undas break. Kanya ring nilinaw na bagaman wala pang tiyak na schedule, inaasahang magpupulong ang komite sa susunod na linggo o unang linggo ng Nobyembre upang plantsahin ang mga detalye ng pagbabalik ni Lacson. Ayon kay Soto, layunin ng komite na ipagpatuloy at palawakin ang saklaw ng investigasyon. Kabilang na ang mga isyong may kinalaman sa farm-to-market roads at iba pang umano'y palpak na infrastructure projects. Binanggit din niya na posibleng masangkot sa susunod na investigasyon ang ilang ahensya tulad ng Department of Agriculture, Department of Education, Department of Health at PhilHealth. Dagdag din niya na hindi titigil ang Senado hanggat hindi natitiyak na mananagot ang mga sangkot sa mga ghost projects at anomalya sa paggamit ng pondo ng bayan. Kaugnay din ito, muling mabubuksan sa Blue Ribbon Committee ang pagbubusisi sa mga flood control projects na umano'y pinasukan ng anomalya at mga kickback.
Matatandaan din sa naunang pagdinig, lumabas na may ilang mga mambabatas at opisyal ng pamahalaan ang nasasangkot sa mga GOES o substandard projects. Sa kanyang pagpapaliwanag, aniya nananatiling mahalagang isulong ni Lacson ang investigasyon dahil siya ang nakapagsimula at nakakaunawa sa kabuuan ng issue. Dagdag pa niya, hindi lamang flood control projects ang dapat busisiin, kundi pati na rin ang kabuuang sistema ng paglalaan at paggamit ng pondo sa mga infrastruktura. Ayon pa kay Soto, kanyang pinaniniwalaan na ang pagpapatuloy ng investigasyon ay pruweba ng paninindigan ng Senado sa transparency, good governance at integridad sa serbisyo publiko. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sumaklolo ang Department of Migrant Workers o DMW, Department of Social Welfare and Development o DSWD at Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa anak ng OFW na nanilbihan sa Italy matapos abusuhin sa kabila ng kapansanan nito. Ayon sa ama, ang kaniyang 20-year-old na anak na babae ay nasa Pangasinan. Bunsod nito, nadakip at nakadetine na rin ang suspect at pinatawa ng kasong kriminal bilang proteksyon sa kapakanan ng pamilya ng OFW. Minarapat na rin ng mga ahensya na hindi na humarap sa pagdinig ang biktima at tiniyak ang scholarship at financial assistance maging ang psychological treatment para rito. Sa iba pang ulat, bilang pagsugpo naman sa paglaganap ng smuggling, bunsod ng Imported Vehicle Registration ay nag-ugnay ang Bureau of Customs o BOC at Land Transportation Office o LTO para paigtingin ang patakaran ukol rito. Ayon dito, kanilang sisiguraduhin ang mga importanteng dokumento maging ang pagsunod sa patakaran ng Customs, Modernization and Tariff Act upang maiwasan ang di patas na kompetisyon sa kalakalan, lalo na ng mga luxury vehicles. Ito ay matapos ng insidente sa pagsasakote ng Lamborghini Urus sa Bonifacio Global City, kamakailan kung saan dadaan ito sa legal na proseso para sa kaukulang parusa. Sa kabilang banda, patuloy na magtutulungan kontra road failure sa Bukidnon ang Department of Public Works and Highways o DPWH at Mines and Geosciences Bureau dahil sa unstable soil conditions sa lugar. Ito'y bunsod ng pagguho ng bahagi ng Bukidnon Davao City Road sa Sitio Kipolot, Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon nitong nakaraang Sabado. Kaya agad itong ininspeksyon ng DPWH sa pamuno ni Secretary Vince Dizon kasama si OIC Undersecretary for Convergence and Technical Services, Lara Maris Esquibil. Layunin ng pagbisita ang personal na pag-check sa pinsala at pag-a-assess kung paano mapapabilis ang pagkukumpuni upang agad itong magamit muli ng mga motorista. Sa iba pang balita, formal lang nagkaalyansa ang Department of Tourism at TikTok para palakasin ang tourism micro, small and medium enterprises o MSMEs sa pamamagitan ng digital training. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Belmedina. Formal nang nagkaalyansa ang Department of Tourism at TikTok nitong Martes para palakasin ang tourism micro, small and medium enterprises o MSMEs sa pamamagitan ng digital training. Nilagdaan ang Memorandum of Agreement o MOA sa liderato ni DOT Secretary Garcia Frasco at Head of Public Policy at TikTok Philippines, Eve Gonzalez. Ani ni Gonzalez, sa pamamagitan ng TikTok platform, milyon-milyong Pilipino ang nagkaroon ng oportunidad mula dito, lalo na ang mga maliliit na negosyo, emergency creators at pati na rin ang world biggest artists. Dagdag pa niya, sa tulong ng TikTok, napapalago nito ang ekonomiya ng bansa at maging ang pagtuklas ng kultura kung saan ay mas nakikilala ang mga tatak at negosyo ng mga Pilipino. Batay sa ugnayan ng dalawang ahensya upang maisakatuparan ang ekonomiya ng Pilipinas, kanilang pag-aaralan ang digital space sa pamamagitan ng educational sessions para palakasin
palakasin ang creativity ng mga tao pagdating sa mga content creations, TikTok live practices at epektibong mga advertisement. Kaugnay nito, ani ni Frasco, makakatulong ito sa mga local entrepreneurs para mapalawak ang kanilang market at gawing pagkakakitaan ng kanilang pagiging malikhain. Bukod dito, sa Ani Frasco, hindi ito ang unang bahagi na ginawa ng departamento para palakasin ang turismo sa bansa, kundi ito ay isang continuation lamang ng departamento upang palawigin ang Philippine tourism na gawing tunay na makapagbabago sa kabuhayan at trabaho para sa ating bansa, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang isa sa mga hakbang sa kolaborasyon na ito, maglulunsad sila ng isang pambansang programa kung saan ay magbibigay ng kasanayan sa digital marketing ngayong parating na Nobyembre. Ito ay isang hybrid session ukol sa content creation, live selling at ad optimization para sa 50 DOT accredited MSMEs mula sa National Capital Region at Cebu City. Rhea Bel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naghahanda naman ang Manila North Cemetery para sa darating na undas, katuwang ang PNP at iba pang ahensya dahil sa inaasahang pagdagsa ng 2 milyong Pilipino na bibisita sa naturang sementeryo. Bunsod nito, maraming mga tao na ang namataan na naglilinis ng puntod ng kanilang mga yumaong pamilya. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Andito tayo ngayon sa Manila North Cemetery, ang pinakamalaking sementeryo sa Pilipinas, upang tignan ang kasalukuyang paghahanda ng mga tao sa darating na undas 2025. Inaasahan ng pagdagsa ng mga tao sa undas ngayong taon sa Manila North Cemetery. Ayon yan kay Manila North Cemetery Director Daniel Tan, aabot umano sa 2 milyon ang mga tao na pupunta sa naturang sementeryo. Expected namin yan, tingin ko more or less mga 2 million. Yung whole weekend niya. Kasi long weekend ngayon kaya expected namin marami. Namataan naman ang iilang mga residente ng Maynila na pinili na maagang maglinis at magpintura ng nicho o puntod ng kani-kanilang yumaong pamilya at mahal sa buhay. Kaya nangyari, 2 itong pininturahan namin. Kaya inagaan din namin, gawa nga ng para hindi na sumabay sa bansa ng tao. Mahirap kasi pag sabay-sabay. At least ito, may mga senior din kasi ako na tiyahin. Para pag pumunta sila, hindi na kasi sila sumasabay minsan ng undas, gawa nga ng nakasasakyan sila pagka pumupunta. Eh di ba parang 28 yata, hindi na nagpapapasok ng sasakyan. Maaga rin na nagpintura ang magkapatid na Santiago na residente ng Balutondo dahil nila siksika na sa mga darating pang-araw at hinahabol nila ang deadline sa paglilinis. Kasi may deadline yata yung North Cemetery ng hanggang 25 lang yata sila open sa paglilinis. Hindi, okay na rin yun kasi siyempre meron din silang mga schedule na sinusunod. Siguro magagawal sila kung sakali na Kasi naglalaway din sila ng mga ng mga command post Siyempre sila rin nag-ano rin sila. Prepare. Oo, nagpe-prepare din sila. Tama rin yun para makapaglinis sa maaga. Sa kabilang banda, sa inilabas naman na abiso ng Manila North Cemetery, hanggang October 27 na lamang ang pahihintulutan na paglilinis, pagkukumpuni at pagpipintura sa loob ng naturang sementeryo. Kasabay nito ang abiso para sa mahigpit na ipinagbabawal sa loob, kagaya ng alagang hayop, matatalim na bagay, ganoon na rin ang malalakas na sound system at iba pa. Naglabas na rin ng pinakaunang opisyal na website ang Manila North Cemetery na makikita sa inyong screen, kung saan maaari nang makita ng mabilisan ang libingan ng mga patay. I-search lamang ang pangalan ng namatay at makikita na ang area ng puntod nito, kasabay ng maps na magsisilbing direksyon sa mga pupunta. Samantala, nakikipagtulungan naman ngayon ang Manila North Cemetery sa ibang ahensya katulad ng Philippine National Police o PNP, kung saan pinapatupad nila ngayon ang Oplan Galugad o yung pagroronda sa sementeryo ng mga kapulisan kontra sa mga nanggugulong individual. Interpretation, meron kami nag-Oplan Galugad kami rito para sa mga caretaker, mga nagkaalat na mga Saka meron na rin kami sa MTPB, sa MMDA, nakipagtulungan din po MMDA, yung MDRRA mo po natin, nakipag-coordinate.
Nagpaalala naman ang direktor na pinaka-importante ang maging responsable sa mga kalat o basura na dala ng bawat isang pupunta sa sementeryo. Unang-una, napaka-importante po ito, yung basura po natin. Pwede po magdala ng pagkain sa loob. Mga pagkain po nila, di ba? Sana magdala rin po tayo ng sarili-sarili natin trash can. Yung mga black bag. Nang sa ganun yung basura po natin, iuwi po natin. Makipagtulungan po sila sa amin. Sana wag na po sila magsuot ng mga alahas, mga mamahaling gamit na makaiwas din po sa masakit na mata, sa mga masamang may balak. Patuloy naman ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa isang maayos at mapayapang paggunita ng mga Pilipino sa darating na undas. Ako si Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, kamakailang sinunog ng Philippine National Police o PNP ang nadiskubreng marijuana plantation na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos sa Bakun, Benguet. Ang 7,500 na bilang ng fully grown marijuana plants ay binunot at sinunog ng mga otoridad sa naturang iligal na plantasyon. Sa kasalukuyan, isinasagawa na ang investigasyon upang matukoy ang iba pang plantasyon ng marijuana sa mga kalapit na lugar at mapanagot ang mga individual sa likod nito. Susunod sa News Force. International top golfers at ilang home bet lalaro sa International Series of Philippines debut. Pagtaas ng sahod sa Cagayan Valley, ipapatupad na sa November 5. Middle Eastern allies, nag-alok umanong labanan ng Hamas sa Gaza ayon kay Trump. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.